Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Systematic Theology. At nasa part 2 na po tayo ng Pneumatology, which is the study of the Holy Spirit. So yung una nating pinag-aralan is sino ba yung Holy Spirit, ano ang kaya netong gawin sa buhay natin, at ipinaliwanag yan sa atin ni Pastor Russell. Pero this time, more on theological tayo. Papalalimin natin yung kaalaman natin, ano ba yung mga sinasabi ng mga ibang religion regarding kung sino ang Holy Spirit. At marami pa tayong matututunan. So, part 2 pa lang po tayo again. Ang pag-aaralan natin, pneumatology, the study of the Holy Spirit. Okay, so ano ba ang meaning ng pneumatology? So the word pneumatology is not in the Bible. Hindi ito makikita, no? Hindi nyo mababasa yung word na pneumatology. Kaya kadalasan sinasabi ng iba na wrong teaching or saan nyo ba kinuha yung turo nyo na yan. Kasi hindi naman talaga makikita yung word na pneumatology. Kasi ito ay study about the Holy Spirit. So, in the context ng pag-aaral, parang if gusto mong pag-aralan yung life, anong kukunin mong kurso or subject, it is biology. Kung gusto mo naman pag-aralan ang mga hayop, it's called zoology, no? So kung gusto mo naman pag-aaralan ang human, it is called anthropology. So kung gusto mong pag-aralan yung Holy Spirit, ang tawag natin dito is pneumatology. At ito ay galing sa Griegong salita na ang ibig sabihin ay pneuma, Griego, no? Nasalita ito. Pneuma meaning breeze, spirit, or wind. And it is used in the New Testament to refer to wind in John chapter 3 verse 8. Para bang hangin na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo na may hangin, tama? So ganun nire-refer or hinahalin tulad ang Holy Spirit kasi wala ka naman pwedeng specific na distinct description para sa Holy Spirit. Maliban sa i-describe mo ito as parang wind kasi kahit hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo. Amen? So ano pa? It is also refers to as man's spirit. Like mababasa sa Luke chapter 23 verse 46. And also refers to the Holy Spirit with the Greek word hagios meaning holy. So ang Holy Spirit is, kaya siya tinawag na Holy Spirit kasi nga banal siya. Ayaw niya ng maruming bagay. Ayaw niya ng mga kasalanan. Kaya tinawag siyang Holy Spirit. Kasi may dalawa naman talagang spirit na meron sa mundong naglilipana. Ang evil spirit at ang Holy Spirit. So, kung ikaw ay nagre-refer sa Holy Spirit, ang tatawagin mo siya, dapat may holy, no? And then spirit. Pagka ang gusto mo namang tukuyin ay yung spirit na galing sa demonyo, sasabihan mo siya ng evil spirit. Okay? Para at least meron kang distinction between who is the Holy Spirit and who is the evil spirit. Okay? So, as I have said, ang pneuma na Griegong salita ay ang ibig sabihin nito ay spirit. And logos is also a Greek word na ang ibig naman sabihin nito ay study. As I have said, like zoology, study of animals, biology, study of life, no, etc., etc. Okay, so in other words, pneumatology does literally means a word about the spirit or a study about the Holy Spirit. Kaya nga hindi mo makikita yung word na pneumatology itself. Kung yan ang tutukuyin mo sa Bible. Ay, wala naman sinasabi na pneumatology sa Bible. Wala talaga. Kasi study nga pag-aaral. Kaya hindi mo talaga yan makikita doon sa Bible. Pero dahil aaralin natin, titignan natin at sisilipin natin yung iba't ibang Bible verses regarding sa kung sino nga ba ang Holy Spirit, ano ang purpose niya, ano ang role niya sa buhay natin, etc., etc. Bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ang Holy Spirit? Bakit nga ba? So, to avoid misconception and wrong doctrine. This is the reason why we need to study what the Bible tells us about who the Holy Spirit is. Kasi may mga misconception. Bakit nga ba natin pinag-aaralan, Pastora? Hindi ba pwedeng mag-aral na lang tayo ng Bible? Sabi ko nga sa inyo, systematic theology po ang ating kursong kinukuha. When we say systematic theology, iniisa-isa natin yung bawat mga pointers na dapat lamang pag-aralan. Kasi kung babase lang tayo sa Bible, no? At hindi natin ito aaralin systematically. Ibig sabihin,
inorganize. Kung ano lang yung subject, ano lang yung topic, yun lang talaga ang pag-aaralan natin. Marami ang nalilito. Okay? At nagkakaroon ng misconception. Kaya nga, sa systematic theology, pinag-aaralan natin ito. Dito natin ito pinag-aaralan. Upang na sa ganon, makita natin ang lahat ng mga studies or pag-aaral or mga misconception or anumang mga teorya ng iba't ibang mga reliyon or doktrina ng iba't ibang reliyon. Makita natin ito at na mapag-aralan natin. Amen? Para na sa ganon, hindi tayo maligaw ng mga maling turo. Now, ano pa? To debunk the theory of assumption. Ito, siguro ang Holy Spirit talagang ganito. Ito lang ang kaya niyang gawin. Yung Holy Spirit, hindi yan nakikita sa Old Testament, wala yan. Nasa New Testament lang yan. So, dito, bakit natin ito kailangan aralin? Upang ma-debunk. When we say debunk, itong teorya na ito, aalisin natin ito. Kasi hindi ito tama, mali ito. Ganun yun, debunk, okay? In scientific and theoretical frameworks, assumption define the boundaries of a study. So when we say assumption, nag-conclude ka na ito, hindi pa nga nakukuha yung lahat, no? Sabi ko nga sa inyo, pagka pinag-aaralan ang Bible, hindi ka pwedeng isang verse lang doon na, no? Tinapos mo na lahat, ito na, assumption ang tawag natin doon. Pero pagka kinuha natin, magmula Genesis hanggang Revelation, tinignan natin, may mga sinasabi ba sa ibang books of the Bible, sa Old Testament at sa New Testament, may sinasabi ba patungkol sa Holy Spirit? Doon natin makikita or doon natin masasabi na hindi ito assumption theory, kundi ito ay katotohanan. Truth. Okay? So, kapag assumption lang, kumuha lang tayo ng isang verse, yun ang pinaniwalaan natin. Kaya maraming mga doktrina, maraming mga reliyon, mali ang turo. Kasi nga, kumuha lang ng isang verse at pinaniwala na nila ang kanilang sarili na iyon ang tamang paniwalaan. Mali po yun. Okay? So, they simplify complex realities, allowing researchers to focus on specific variables to isolate the impact of single factors as if your goal is already a reality and without looking what the whole Bible says. Yun na nga ang sinasabi ko, no? Kinakailangan para mag-come up ka ng truth. No, when we say truth, hindi ito yung ito kasi ang sinabi ng verse na to kaya itong pinaniwalaan namin. Hindi ganoon 'yun. Okay? When we say truth, sasaliksikin mo talaga kung ano ang sinasabi ng Bible sa kabuuan. Magmula Genesis hanggang Revelation, hahanap ka diyan ng mga verses na magpo-prove na ito nga talaga ang tamang doktrina. At 'yan ang ginagawa natin ngayon. So what else? Bakit natin ito pinag-aaralan? To balance and clarify the doctrine about the Holy Spirit. To clarify His deitiness, no? Kung yung pagiging Diyos niya. To clarify the purpose. Ano nga ba ang purpose? Bakit kailangan makilala ang Holy Spirit? Bakit may Holy Spirit pa? Pwede namang wala na siguro. God the Father and Lord Jesus na lang. Wala ng Holy Spirit. No? Aalamin natin lahat yan. Ano pa? Yung role ng Holy Spirit. Ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Magmula nung na-create ang mundo, no? Ano ba ang role niya? Yan. Mag-aralan natin yan. Ano pa? Yung mga distribution of giftings. Ito bakit siya, ang dami niyang gifts. Bakit ito, dalawa lang ang gift, no? Bakit siya, pastor na, at the same time, prophet pa, at the same time, teacher pa. Tatlo-tatlo ang giftings niya. Bakit sa akin, isa lang? Teacher lang talaga, no? Hindi natin pwedeng tanungin ng Holy Spirit diyan kasi siya ang may control niyan, no? Kung anong gusto niya ibigay. Kung gusto niya ibigay ang lahat ng gifts, wala tayong magagawa. Yan ang gusto ng Holy Spirit na matanggap niya, no? So hindi natin pwedeng questionin 'yan. Mamaya makikita niyo po bakit hindi natin siya pwedeng questionin or controlin regarding sa giftings. Basta ang mahalaga dito, makita natin na nagdi-distribute talaga ang Holy Spirit ng giftings. Okay? Next, an orderly operation of spiritual gifts within the church or community. Next, here are some points that needs clarification. So, ito yung mga pointers natin na pag-aaralan as we go along with the study of pneumatology. Titignan natin at sisilipin natin ang lahat ng mga 10 bagay na ito. Number 1, kaya mahaba-haba po ang pag-aaralan natin ha. Number 1, ito yung bibigyan natin ng clarification or lilinawin natin. The existence of the Holy Spirit was introduced and is found only in the New Testament. Sa New Testament nga lang ba? Sisilipin natin yan, no? The Holy Spirit is just an impersonal force. Puwersa lang yan. Parang hangin lang talaga, as in. Okay, ano pa?
The Holy Spirit purpose is only to provide spectacular power, no? Ang gawain lang ng Holy Spirit ay magbigay lang ng kapangyarihan or giftings. Totoo ba? Sige, sisilipin natin. Ano pa? The Holy Spirit is reserved for super Christian. No? Sabi ng mga ibang relihiyon, binibigay lang yang Holy Spirit, kapangyarihan ng Holy Spirit sa ilang tao lang. Doon lang sa mga tao na gustong gustong bigyan ng Holy Spirit. Titingnan natin kung totoo nga talaga yan, gaano katotoo yan. The Holy Spirit is the subordinate being of God and Jesus. So, ang Holy Spirit daw ay mababang uri ng persona ng Diyos. Subordinate. When we say subordinate, mas nakakaangat si God the Father at saka si Jesus Christ. So, isilipin din natin lahat yan. He does not equate with them. Okay? Next. 6, speaking in tongues is the only sign of spirit manifestation and is required for salvation. So sabi dito, kapag hindi ka speaking in tongues, kasi merong mga religion na ganyan, no? Pag na-baptize ka in the spirit, kailangan mag-speaking in tongues ka. Kasi kapag hindi ka nag-speaking in tongues during the baptism of the Holy Spirit, hindi mo daw natanggap yung Holy Spirit nung moment na yon. At hindi ka pa save. So sisilipin natin yan. Ano pa? The Holy Spirit comes and goes. Ang Holy Spirit daw, lumalabas, pumapasok sa katawan natin. Hindi po ganun yun. Okay? Papatunayan po natin yan sa mga susunod na panahon. The Holy Spirit is an emotion or feeling that His manifestation is true if you have those feelings of trembling, crying, and drama. No, sabi nila, ang manifestation ng Holy Spirit, hindi lang po speaking in tongues, sabi nung iba. Malalaman mo daw kung meron ng Spirit ng Lord yung taong iyon kapag siya daw ay nanginig, umiyak, no? Ano pa, nagkaroon ng drama, as in, yung tipong gano'n na natin. Disilipin natin yan, no? Hindi ko sinasabing mali. Pero titignan natin, babalansehin natin. Amen? So, 9, you can control the Holy Spirit. Gaano katotoo yan? No, pwede natin kontrolin ang Holy Spirit. And number 10, you can enter the kingdom of God. Kasi alam nyo, maraming nagsasabi nito. Balikan ko lang yung number 9. Nasabi nila, pwede mo daw kontrolin ang Holy Spirit. Pero para sa akin po hindi Kapag ang Holy Spirit ang kumilos, hindi mo kayang kontrolin. Amen? Sabi ng iba, nakokontrol. Pero ewan ko lang po, base sa aking mga pag-aaral, hindi kayang kontrolin. Maaari siguro yung spirit mo, nasasabi mong nakokontrol kasi ang Holy Spirit na mismo ang nagkontrol sa katawan mo. But ikaw, kontrolin mo yung Holy Spirit. Hindi kaya. Tandaan po natin, ang Holy Spirit is God. Papatunayan natin siya yan, siyempre, no? And number 10, kasi nga, di ba, may maraming mga nagsasabi ang Holy Spirit ay hindi siya God. Isa lang siyang puwersa. Okay, so patutunayan natin yan. And number 10, you can enter the kingdom of God even there is no baptism of the Holy Spirit, only by water. So ito, ibang relihiyon naman nagsasabi nito. Kung yung ibang relihiyon, sinasabi nila na para makapasok ka sa kingdom ni God, no, ay kinakailangan may manifestation ng Holy Spirit. Kaya kapag hindi ka nag-tongues, hindi ka nanginig, hindi ka umiyak, walang manifestation ng Holy Spirit sa'yo, kaya hindi ka ligtas. Ito naman, iba naman ito. Pag kahit wala ka daw baptism of the Holy Spirit at water lang, maliligtas ka na. Okay, titignan natin yan. Lahat yan ay titignan natin. Okay, so ngayon, umpisahan na natin ang pagka-Diyos ng Holy Spirit. Sino nga ba si Holy Spirit bilang isang Diyos? Ito muna unahin natin concentrate tayo dito. Bilang isang Diyos. In Christianity, the Holy Spirit is the third person of Trinity. So tatandaan po natin yan. Mamaya sa bandang huli, sisilipin natin yung Trinity na yan. Bigyan ko lang muna kayo ng konting overview kasi yung Trinity is mas malalim yon. As being a deity, bilang isang Diyos, He is fully equal in power. So bilang isang Diyos, tandaan po natin, dahil kasama ang banal na espiritu sa Trinity na tinatawag, ibig sabihin, tatlong persona na iisang Diyos. Okay? So ibig sabihin po, ang Trinity, lahat sila ay Diyos. Regardless kung siya ay si God the Father, siya ay si Jesus Christ, siya ay ang Holy Spirit, lahat po sila ay God, considered as God. So, as a deity, as a God, He is fully equal in power. Pare-pareho po sila.
Kaya yung kanina, no, na subordinate, mas mataas daw ang God, the Father, at si Jesus Christ sa Holy Spirit. Eh, wala pong katotohanan yun. Mamaya makikita niyo po sa mga verses na pag-aaralan natin. Kasi kukuha tayo syempre ng mga verses, ano? And, sabi dito, hindi lang siya equal in power bilang pagiging Diyos niya. Siya ay in nature. Pare-pareho sila. Omniscient, omnipresent, omnipower. When we say omniscient, ay all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Mamaya, makikita niyo po yan sa mga verses na magpo-prove sa atin ngayong gabing ito. Ano pa? Siya ay omnipresent. Kaya niyang pumunta kahit saan. No? Hindi siya kagaya ni Satan na halimbawa, ikaw ay nasa Pilipinas. Si Satan nasa Pilipinas lang din, yung spirit niya. Hindi siya makakapunta sa Europe para pakinggan yung prayer mo at guluhin ka. Hindi ganon. Halimbawa, si Satan, ang gusto niya lang guluhin ay ikaw. So, ang gagawin ni Satan, ikaw lang talaga ang pupuntahan niya. Hindi siya, wala siyang kapangyarihan na kagaya ng Diyos na omnipresent siya. When we say omnipresent, ako, na nandito sa Pilipinas, at halimbawa si Pastora Edna nasa Middle East, no? So, mag-pray man ako na nandito ako sa Pilipinas, same time, same day. No, nananalangin ako. At si Pastora Edna, nananalangin din. Pareho kami ng oras. No? Nandoon din si Lord nung oras na yon. Kung yung oras na nasa Pilipinas, nandoon si God, kasama ako. Yung oras na parehong-pareho, same day, same oras, nandoon din si God, katabi ni Pastora Edna. Okay? Kaya nga tinawag silang omnipresent. Kaya lahat ng mga prayers ng mga tao, ng mga pare-parehong oras na yon at pare-parehong araw, lahat yon naririnig ni God. Kasi present siya sa lahat ng mga oras, lahat ng lugar. Okay? So, ano pa? And the glory of God the Father and the God the Son, Jesus, ay pare-pareho po sila. Yung glory na meron sila. Amen? So, hindi po mas mataas ang Ama, tapos susunod ang anak, tapos down sa Holy Spirit. Hindi ganon. Pare-pareho po sila lahat. Okay. Ng katangian po ng nature. Okay? Ng character. Next, in Genesis, ito na po yung mga verses na aanuhin natin. Pag-aaralan natin, no? In Genesis, sabi ko nga sa inyo, kukuha tayo ng mga Bible verses para maging pruweba ng ating mga sinasabi ngayon na ang Diyos or ang Holy Spirit ay Diyos. In Genesis chapter 1 verse 2, now the earth was formless. Sabi, nung nililikha ng Diyos ang mundo, sabi niya, walang anyo pa ang mundo. Ibig sabihin, vast talaga, as in, and empty. And the Spirit of God was hovering over the waters. So nakita niyo po yon, wala pa man ang creation. Hindi pa man nakikreate ang Bible. Wala pa ang mga tao sa mundo. Ang Spirit ng Lord, paruot parito na sa ibabaw ng tubig. Wala pa man ang land. No? Hindi pa nag-i-exist ang mundo. Tubig pa lang siya, vast pa lang, empty, as in walang puno, walang hayop, as in. Ano sabi diyan? Andoon na ang Spirit ng Lord. So ibig sabihin, before the creation, He is with God. Hindi sa panahon na nasa New Testament lang. No? Kasi ang sabi ng iba, ang Holy Spirit daw ay nag-exist lang sa panahon ng Pentecost. Mali po yun. Kasi ang Holy Spirit ay nandoon na. Wala pa man ang mundo. Okay? In Psalm chapter 104 verse 30, when you send your spirit, they are created. So, human was alive because of the Holy Spirit. Tandaan po natin ito. Old Testament pa lang po sinabi na, when you send your spirit, they are created. Kailan lang nagkaroon ng buhay ang tao? Noong panahon lang po na siya ay hiningahan ng Diyos. Kaya nga kanina, di ba, sinabi natin, binanggit natin, He is a breeze. Hininga ng Diyos, no? Ganon siya, dinescribe ng Biblia. Parang hininga. No, hindi mo man nakikita, 'di ba? Pag bumuga ka ng hinga, nakikita mo ba yung hininga mo? Hindi, 'di ba? Naaamoy, oo, mabaho. Pero hindi mo nakikita yung hininga, tama? So, nung hiningahan ng Diyos ang tao, ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu. So, ibig sabihin, bago pa lang malikha ang tao, nandun na yung spirit ng God at yung spirit ng God, binigay niya sa tao para siya ay mabuhay. Kaya nga, may sinasabi tayong patay tayong lahat ng tao. Kahit na nakikitang buhay ka, patay
patay ka pa rin sa paningin ng Diyos. Kasi bakit? Nung nagkasala si Eva at Adan, namatay ang iyong spirit. Kaya considered as patay ka sa harapan ng Panginoon. Kailan ka lang uli mabubuhay? Kapag yung spirit ni Jesus Christ ay sumaiyo. Amen? Kaya nga, sinasabi dito, ang tao, buhay lang siya kapag tatlo ang meron siya sa katawan niya. Ano yon? Body, soul, and spirit. So, kung wala yung spirit, dalawa lang yan, body and soul, patay ka, considered as patay ka. So, kailan ka uli mabubuhay? Again, kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo at nagpabaptize ka in water and spirit, that's the time na mabubuhay muli ang iyong katawan, ang iyong pagkatao. I mean, hindi katawan, pagkatao. Kasi, tatlo ka na uli. Okay? Kapag wala yung tatlo na yan, hindi ka buhay na matatawag. Para masabing buhay ka, kailangan tatlo. Okay? Kasama yung Holy Spirit. Now, in Psalm 139 verse 7 to 10, bakit? Sabi dito, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? No? Because He is God, He is also omnipresent. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, di ba, sabi ng salmista, sabi niya, saan ako pupunta? Kasi kahit saan ako pumunta, nandoon ka. Ganon ang Diyos natin. Hindi mo siya pwedeng i-contain sa isang lugar. Okay? Kaya nga, ang Diyos natin, nakikita niya anong ginagawa natin. Through the Holy Spirit. No? Hindi mo pwede sabihin na, Lord, magtatago ako sa yungib. Tingnan ko lang kung makikita mo pa ako. Oo, makikita ka pa rin ni God. Kasi omnipresent siya. And even the Holy Spirit is like that. Okay? Next po. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit. Ngayon, ang Diyos ay Espiritu. So dito, tinitignan natin, Paul identified the Holy Spirit as God. Nakita niyo po yung salita na ginamit dito ni Pablo. Now, the Lord is the Spirit. Ngayon, nakita ko na ang Diyos ay ang Espiritu. 'Di ba? Kasi akala natin, ang Holy Spirit ay wala lang, parang palutang-lutang lang siya dyan. Hindi ganun po. Ang Holy Spirit ay God talaga. Hindi pwede nating pasubalian yan. Hindi natin pwedeng i-disagree. Kasi mismong maraming mga tao na ang nagpatunay. Old Testament pa lang, pinatunayan na. And now, we are now in the New Testament. 2 Corinthians na po ito. No? At dito natin nakikita na ang Diyos talaga, ang Spirit talaga ay Diyos. Amen? In 1 Corinthians chapter 2, 10 to 11, the Spirit searches all things, even the deep things of God. He is all-knowing. Even the mind of the fathers, He knows it. Tingnan niyo po yung sinabi, the Spirit searches all things. Naalaman, kayang alamin ng Espiritu ang lahat ng bagay. Hindi sinabi diyan few, hindi sinabi diyan some. No? Some of the things or few of the things or many of the things, hindi sinabing ganun. Ang sinabi all. Ibig sabihin lahat alam ng Holy Spirit. Ay ko may nangangagat na lamok. Okay, so ano pa? No? Aside from He is omnipresent, He is all-knowing God, no? Alam niya, makapangyarihan siya. At dito sinabi, even the deep things of God, kahit yung pinakamalalim, mga misteryo na, no? Alam ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang kaalaman patungkol sa. In 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11, and one of the same Spirit that distribute gifts among them according to His will. So, hindi natin pwedeng kontrolin ng Diyos, no? Sabi ng iba na pwede raw kontrolin, no? Halimbawa, nagtatangs ka. Hindi mo pwedeng kontrolin kasi alam naman ng Holy Spirit ang ginagawa niya eh. No? Maliban na lang kung yung taong iyon is nagkukunwari na filled siya ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang kumikilos sa kanya. Hindi po. Kasi kayang kontrolin ng Holy Spirit. Halimbawa, may nagpa-prophecy during the time of worship. May nagpa-prophecy. Ang Holy Spirit, ang Holy Spirit na nasa iyo, no, na gustong mag-tongues, hindi mo na yan magta-tongues. Kasi kukontrolin ng Holy Spirit yung gusto mong mangyari na mag-tongues ka. Patatapusin niya muna yung nagpa-prophesy bago ka magtatangs. Kasi ganun ang spirit, maliban na lang, no? Kaya merong kaguluhan sa loob ng church. Halimbawa, may nagpa-prophecy, may nagtatangs, may nagano. Alam niyo kung bakit? Kasi merong mga tao na bida-bida.
No, para lang masabi na ang Holy Spirit ay nasa kanila, no? Nakikipag-anuhan sila, no? Anong tawag doon? Mataasan, no? Oh, nasa akin din ang Spirit ng Lord, kaya magpa-prophecy ako. Nagpa-prophecy ka, magpa-prophecy din ako. Oh, nagtatangs yung isa, magtatangs din ako. Hindi, walang ganun. Amen? So, ang Holy Spirit, kaya niyang kontrolin ang lahat. Amen po ba? Okay. Now, let us read Romans 8:13 to 14 so we will understand the Trinitarian unity of the three persons. So nakita na natin na ang Diyos or ang Holy Spirit is Diyos. Nakita natin na Old Testament times pa lang, hindi pa nakikreate ang mundo, nandoon na siya. He is omniscient, He is omnipresent, He is all-powerful God. No? Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay kasi Diyos nga siya eh. Hindi natin siya pwedeng kontrolin. Amen? Okay, now, let us read Romans 8:13 to 14 para makita natin ano ang papel ng Holy Spirit sa Trinity. Sino ba siya? Okay? Kasi para masabi natin na talagang Diyos siya. Now, in verse 9, you, however, are not in the realm of flesh, but are in the realm of spirit. If indeed the Spirit of God, take note of this. Etong nakadilaw na to. Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, so, yung Spirit ng God, meron siya. Si Jesus Christ, meron din siyang Spirit. They do not belong to Christ, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Now, the Holy Spirit na meron tayo ngayon, na ibinigay ni Jesus Christ, that is alone the Holy Spirit. So, God has a Spirit, Jesus Christ has the Spirit, and the Holy Spirit is itself a Holy Spirit which is working in us right now. So, ibig sabihin, may tatlong distinction. Iba-iba talaga sila. No? Iba ang Spirit ng God kasi God siya eh. So, Spirit siya. Iba rin ang Spirit na kay Jesus Christ kasi siya ay God din. At iba rin yung Holy Spirit na nasa atin ngayon na nagmamanifest ng mga giftings and power and miracles, kasi siya ay God din. Kaya, in totality, sabi dito, the Spirit of God plus the Spirit of Christ plus the Holy Spirit which is working in us equals the unit Trinitarian. When we say unit Trinitarian, tatlong persona, Trinity, tatlong persona sa naiisang Diyos, hindi sa iisa. No? Kasi pag sinabi natin sa iisang Diyos, isa lang yung Diyos, nag-iisa. Pero, yung word kasi na ginagamit natin para makonclude, it is Trinitarian, three person na iisang Diyos. Na, dapat ang ginagamit, hindi sa. Kasi pag sa, ako lang yon. No? Ako yung God the Father, ako yung Jesus Christ, ako pa yung Holy Spirit. Okay? Pag sinabi natin sa. Pero pag sinabi natin na, ibig sabihin, tatlong persona na iisang Diyos. Kapag sinabing na iisang Diyos, ibig sabihin, pare-pareho silang Diyos. Okay? May distinction. Ito, Spirit of God. Ito, Spirit of Jesus Christ. Ito, si Holy Spirit mismo. Pero, in nature, in character, pare-pareho sila. Amen? Okay. Now, conclusion tayo. So, sa susunod na part 3, palalalimin pa natin ito. Okay? Sisilipin natin yung iba-iba pang mga turo na kailangan nating i-debunk or wag nating paniwalaan. So, the Bible teaches the deity of the Holy Spirit in several complementary ways. Ano yon? He possessed divine attributes such as eternal. Diba? Kasi I am the Alpha and Omega. Nag-uumpisa pa lang ang mundo. Wala pa nga ang mundo eh. Nandun na. Nag-exist na ang Holy Spirit. And until now, andyan pa rin ang Holy Spirit. Di siya nawawala. Kaya eternal siya. No? And even pagdating natin sa heaven, kaya nga 'di ba sabi ni Lord, ang Holy Spirit ang ating tatak para tayo ay tanggapin sa kaharian ng Diyos. Kaya kung mamatay ka at wala yung Holy Spirit sa iyo, hindi ka alive. Hindi ka buhay. Patuloy kang patay. At ang patay, hindi pwedeng masave. Amen? Dahil ang nasisave lang ay yung merong tatak ng Holy Spirit. Sinabi sa Ephesians chapter 2. Now, ano pa? Ang Holy Spirit ay omnipresent. Divine attributes yan ng isang Diyos.
Omnipresent, hindi kagaya ng demonyo. Diyan lang siya, no? Hindi siya pwedeng nandoon, hindi kanya naririnig doon, no? Nandito lang siya. Hindi niya naririnig yung mga panalangin ng iba. Kasi kung saan lang siya, nandoon lang siya. Pero dahil marami ang mga demonyo sa paligid, no? Kaya akala natin, yung demonyo, saan-saan siya nandoon. Hindi. Marami kasi sila, 1/3 ng angels ng Diyos ang ibinagsak sa lupa. Hindi sila omnipresent. Okay? Nangyari lang na marami sila. Kaya kung saan-saan sila lumagpak sa buong mundo. Okay? So, ano pa? Omniscient siya. Makapangyarihan siya. Alam niya ang deepest things. Even yung mind ng Ama, alam niya. Oh. Ano pa? He is holy. Kaya nga ayaw ng Holy Spirit eh. No? Kaya nga 'di ba sabi ng 2 Corinthians, dahil ikaw ay templo na ng Diyos, dapat hindi ka na gumagawa ng kasalanan kasi nasa loob na ng katawan mo eh. Ang Holy Spirit, pwede mo bang tanggapin ang kasalanan samantalang andyan na sa puso mo ang Holy Spirit? Hindi. At ang taong may Holy Spirit, malakas ang discernment niyan pagdating sa pagkakasala. Alam niya na nagkakasala siya. Alam niya na lumalayo siya sa Diyos. Alam niya sa sarili niya na ayaw niyang dumalo ng gawain. Alam niya yun. At alam niya nagkakasala siya doon kasi yung Holy Spirit mismo ang nagsasabi sa kanya na mali ang ginagawa niya, hindi siya dumadalo ng gawain. Nagiging natutuwa lang tayo na hindi dumadalo ng gawain kasi wala pa siguro ang Holy Spirit. Kasi ganyan ang ginagawa ng laman eh. Tuntuwa siyang gumagawa ng kasalanan. Pero kapag may Holy Spirit ka na, imposible na hindi ka magnais na dumalo ng gawain. Imposible po yun. Okay? Ano pa? He performs works that only God can perform. Ano yon? Like creating. Diba? Sila ang gumawa. Tatlo sila. Si God the Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit, sila ang gumawa ng mundo. Okay? They gave life. Diba? Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Para mabuhay tayong muli. Kasi patay nga tayo eh. Kaya para mabuhay tayo, kailangan ng Holy Spirit sa katawan natin. Ano pa? They inspire scripture. Sila ang nagsasalita. Di ba? Sa mga mananampalataya. O ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Ano pa? Regenerating. Kapag tayo ay nanghihina na, nare-regenerate ito sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon. So, hindi nawawala ang Holy Spirit sa katawan. Hindi siya come and goes. No? Namamatay, oo, kapag nagkakasala tayo. Unti-unti, nawawala ang sindi ng lampara. Yan ang pagkakadescribe ng Bible. No? Kapag nawala na yung oil, which is the symbolic ng Holy Spirit, unti-unti na yan namamatay. Kaya kailangan ma-regenerate yan sa pamamagitan ng muling paglapit kay Jesus Christ. Pagre-repent. Amen? Ano pa? Sanctifying. Tayo ay nililinis ng banal na espiritu kasi pinaiiwas niya tayo sa paggawa ng kasalanan. And He is the one, no, na nagiging dahilan para tayo ay erase from dead. So, kung wala ang Holy Spirit, again, patay tayo. But because of the Holy Spirit, nabuhay tayong lahat. He is identified with God. Oh, hindi ko na iisa-isahin to, basahin nyo na lang, no? Ano pa? He is placed on equal footing with Father and the Son, no? At ayan po ang mga verses. Oh, hindi ko na rin basahin nyo po. Assignment nyo po yan. Kaya, screenshot nyo. Okay, ano pa? Taken together, this passage provide a strong biblical foundation for the historic Christian doctrine that the Holy Spirit is fully God, the third person of the Trinity, co-equal and co-eternal with the Father and the Son. So, tatandaan po natin na ang Holy Spirit po ay Diyos. At bilang Diyos, same attribute ang meron siya. Amen? Hindi po nawawala yung attribute niya ng pagiging Diyos. Okay, so ayan lamang po yung ating pag-aaralan and next week, mag-aral pa tayo, palalalimin pa natin yan. Okay? Praying na marami kayong naintindihan sa ating mga lesson na ito. At kung may katanungan kayo, tanong nyo po sa GC. At doon ko po sasagutin. Amen? Okay, so yun lamang po and God bless us all.